matatapos sa pagpasa ng RH Law ang pagkilos upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, partikular na ang sektor ng kababaihan at kabataan. Kailangang harapin ngayon ang mga isyu at katanungan sa implementasyon ng batas. Ang mas mahalagang tanong ay kung saan tayo mag-uumpisa. At katulad ng lahat ng bagay, mainam magsimula kung saan nabubuo ang kamalayan, sa edukasyon. Magandang hapon po. Magandang hapon sa tanan. As you know, this is the second of the 5 consultations for The first National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education in the Philippines. Ang National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education ay isang palihan na naglalayong makabuo ng komprehensibong balangkas o framework ng sexuality education. Napakahalaga ng RH education para sa kabataang Pinoy. Sa ngayon kasi sinasabi nga namin sa National Youth Commission, yung RH-related issues, isa ito sa defining issues ng current generation ng mga kabataan. Habang tumataas ang incidence ng teen pregnancy, dumadami ang mga HIV-positive na kabataan, nakita natin yung mas maagang pangangailangan for interventions. As what is happening today, kahit na hindi ituro sa mga bata ginagawa na nila. So, mas okay pang i-inform na lang sila, i-educate sila, para alam na nila kung ano talaga dapat. The most important thing is just educate them for better information and prevention. Ang sexuality education ay isa sa katuparan sa 7.5 milyon na kabataan edad 10 hanggang 19 sa mga pampublikong paaralan. Maaari ring gamitin ang nasabing sexuality education framework sa labas ng classroom tulad na lang sa Bureau of Alternative Learning System ng DepEd at sa mga programang pangkabataan ng mga NGO. Hindi pwedeng theory lang, kailangan may practice. At ang life skills approach, meaning you not only give information, but you also provide the opportunity for the person to show how to handle the situation. Gagamitan ng mga life skills na dapat ma-develop sa mga learners. Paano ituro? Siguro for me, sa perspective ng isang guro, as a teacher, siguro interactive and at the same time, it should be vis-a-vis with value. So, parang rights and responsibility. Kasi parang kung rights lang, baka we will mislead them into parang, anyway, this is my right, this is my karapatan, but at the end of that, anong responsibility ko knowing na I have this particular right? So, siguro, paired rights, they are inseparable, rights and responsibility. Ang consultative workshop series ay magaganap sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Maliban sa mga sangay ng gobyerno at mga organisasyong nagsusulong ng kapakanan ng kabataan, kalahok din sa konsultasyon ang mga kabataang Pilipino. Sa workshop po, may makukuha po akong iba't ibang impormasyon sa iba't ibang department, agencies sa government, at ito'y
i-disseminate ko sa mga kaibigan ko at lalong-lalo na sa organisasyon ko. So as a youth po and a student, I believe mayroon ako mga nalalamang problema or mga hinanaing ng mga students, or alam ko kung ano ang kanilang side or perspective nila about this RH law. So I can share my knowledge about the students or the youth po, to create a good framework. Yung consultation na gaganap ngayon sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR, mahalaga ang isang nationwide consultation on developing a national framework for RH education because this is the first time that we will actually embark on as a nation in developing an RH education curriculum. So mahalaga that we get all the inputs from various sectors, hindi lamang geographically, even that cuts across various sectors in society, civil society, government, academia, etc. Because it's the only way that we can assure that the framework that we will develop is also culturally appropriate and responsive to the needs of the specific regions. Dito sa National Consultative Workshop on Reproductive Health and Sexuality Education, may samot-saring boses, katanungan, pananaw, issue. Lahat ito patungo sa solusyon. Kasali ka sa edukasyon.